Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Castor. Taong 1976. Santa Cruz, Dumalag, Capiz. Bawat isa sa atin may mga bagay na kinakatakutan. Mapa-pisikal na bagay, hayop, at kung paminsan mga nakikita sa panaginip. Ngunit sa kaso ni Castor, bilang isang taong nabiyayaan ng espesyal na kakayahan, pangkaraniwan sa kanya ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Isinilang sa angkan ng mga manggagamot, namana ni Castor ang kakayahan ng kanyang ama na makakita ng mga nilalang. Sa murang edad ay namulat na ito sa katotohanang hindi lang tao ang namumuhay sa mundo. Nasa edad 12 nang unang maging katuwang ng ama sa isang eksorsismo. Inanyayaan ito ng isang prominenteng tao sa kanilang bayan para magbasbas at maglinis ng kanilang bagong gawang tahanan. Castor anak, alam kong ito ang una mong pagsabak sa eksorsismo. Hindi kita pipiliting sumama. Mapanganib ang gagawin natin. Maaari kang mapahamak kung sakaling hindi mo kayanin ang puwersa ng mga elementong naroon. Wika ng ama ni Castor na ang pangalan ay Mang Paso. Alam ko po yun, Tay. Saka hindi naman nila ako sasaktan. Kadalasan sa mga elementong ganyan, nais makipagkaibigan o maunawaan ng mga mortal. Hindi kasi nila nagagawang makipag-usap ng normal sa atin eh. Kaya sigurado kong hindi nila ako gagalawin. Tugon ng paslit na si Castor. Maliban sa kakayahang nakuha sa ama, namana din ito ang katapangan ng ina na nagsilbi sa militar ng mga panong iyon. O siya, kung handa ka na, lalakad na tayo. Inaasahan ni konsehal na naroon tayo bago magtanghalian. Muling wika ng ama. Hindi naman kalayuan mula sa bahay nila ang lugar na pupuntahan. Mabilis silang nakarating sa lugar. Ngunit nadismaya si Mang Paso nang makita ang napakaraming tao sa loob ng bahay. Akmang lalakad sana ito papunta sa konsehal nang makita niyang nakikipag-usap si Castor sa isang babae. Nakasuot ito ng magarang damit. May hawak-hawak na mamahaling bag. Sa hula ni Mang Paso, ito ang asawa ng konsehal. Ngunit biglang nanlamig ang matanda nang lapitan niya at kausapin ang anak. Anak, hindi ka dapat nakikipag-usap ng basta-basta sa mga tao dito. May mga katungkulan sila sa pamahalaan. Baka kung ano pang masabi nila sa'yo. Wika ni Mang Paso. Alin po? Yung babaeng nakausap ko kanina? Hindi po siya taga dito, Tay. Napadaan lang daw siya. Kasi nabulabog daw po sila ng mga ingay sa paligid. Kaya pakisabihan po yung konsehal na huwag papatugtugin ng malaking speaker na yun. Tugon ni Castor habang nakaturo sa malaking speaker na nasa sulok ng bakuran. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanila ang konsehal at nakipag-usap. O Paso, mabuti naman at nakarating na kayo. Alam mo, maswerte ako sa nabili kong lupa eh. Dahil bukod sa nasa tabi ng daan, napakaganda pa ng tanawin sa likod. Mamaya malalaman mo ang sinasabi ko. Kung handa na kayo, magsisimula na tayo. Wika ng konsehal. Laking gulat naman ni Mang Paso nang biglang sumabat sa usapan si Castor. Palabasin niyo po yung lahat ng tao na nasa loob ng bahay. Dahil wala pong mangyayari sa mga gagawin namin kung nandyan po sila. Tumawa ng malakas ang konsehal
Dahil ang punto ng pagbabasbas na iyon ay upang ipagyabang sa mga tao ang bagong nabiling bahay. Ay nako, hindi naman yata pwede yon, iho. Nandito ang mga taong yan para tignan ang bago kong bahay. Kaya pasensya na, hindi ko sila maaaring palabasin, hindi ba, Paso? Wika ng konsehal. Tama po ang sinabi ng bata. Hindi po kami makakapagtrabaho ng maayos hanggat may mga tao na nasa loob ng bahay. Kailangan walang sino man ang naroon dahil maaaring mapahamak sila sa proseso. Tugon ni Mang Paso. Napaisip naman ang konsehal dahil malaking kahihiyan para sa kanya kung papalabasin ang mga tao na nasa loob ng tahanan. Ay kung ganon, pasensya na, Paso ha. Hindi ko na lang itutuloy yung pagpapabasbas sa'yo. Muling wika ng konsehal. Wala pong problema, konsehal. Kung yan po ang pasya nyo, mauna na po kami ng anak ko. Tugon ni Mang Paso. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad sa pag-aakalang nakasunod sa kanya si Castor. Ngunit laking gulat nito nang biglang marinig na sumisigaw ang konsehal. Paglingon ni Mang Paso, nakita niyang hinihila nito ang bata papasok ng tahanan. Dali-daling hinabol ng matanda ang dalawa. Hinawakan sa kamay ang konsehal. Ay sandali lang naman po. Wala naman po kayong karapatan para ganyanin ang anak ko. Ano po ba ang problema? Tanong ni Mang Paso. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin ng anak mo? Mamamatay ang asawa ko ngayong araw, dito mismo sa bahay na to. Napataas ng kilay si Mang Paso. Tinitigan si Castor at nagtanong. Nakita mo ba talaga ang pangyayari, Castor? Magsabi ka ng totoo. Tumangulang ang bata, sabay turo ng hagdan. Sa hagdan na yan mangyayari ang lahat. Nakita ko kung paano siya gumulong pababa. Binalaan ko si konsehal na wag hayaang lumapit sa hagdan ng asawa niya, pero nagalit po siya, tay. Tugon ng bata. Purong kalokohan ang sinasabi ng batang ito, Paso. Kaya disiplinahin mo ang bata kung ayaw mong ibang tao ang dumisiplina sa kanya. Naupo si Mang Paso upang pumantay kay Castor. Disiplinado po ang anak ko. At sa taglay niyang kakayahan, wala akong duda na totoo ang sinabi niya. Kung ako po sa inyo, konsehal, susundin ko ang sinabi ng anak ko. Sige na po, magpapaalam na po kami. Matapos magsalita, kagad lumabas ng tahanan si Mang Paso at Castor. Hindi pa man nakakalayo ang mga ito. Nakarinig sila ng sigawan at nagkakagulo na ang mga tao. Hindi kasi siya nakinig, tay. Yan tuloy. Wika ng bata. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama. Ilang sandali pa ay hinabol sila ng mga tauhan ng konsehal. Muling pinapasok ng tahanan. Inutusan ng konsehal na bugbugin ang matanda. Inakala nilang walang magagawa si Castor. Ngunit habang pinagtutulungan ng mga tauhan ng konsehal si Mang Paso, biglang nabasag ang lahat ng salamin sa tahanan. Sunod-sunod nagliparan ang mga kagamitan. Nataranta ang lahat at dali-daling nagpulasan. Marami ang nasugatan dahil sa basag ng salamin. Ngunit ang ipinagtataka ng konsehal, ni isang galos ay walang natamo si Castor. Umiiyak ito at galit na nakatitig sa kanya. Akmang lalapit sana, kaso nga lang bigla itong napatras na tila may kung anong tumutulak sa konsehal. Dito na siya kinabahan. Maging si Mang Paso ay sinubukang pakalmahin ng anak, kaso nga lang wala din itong nagawa.
Lingid sa kaalaman ng karamihan, bukod sa kakayahang makipag-usap sa mga elemento, malakas na engkanto ang gabay ng binata. Lumalabas lang ito sa tuwing magagalit o makakaramdam ng takot si Castor. Biglang nahintakutan ang konsehal. Kaagad na tumakbo palabas ng tahanan. Dito palang unti-unting kumalma si Castor at kaagad nawalan ng malay. Binuhat ng ama ang bata upang dalhin pa uwi. Alam ng matanda na hahabulin sila ng konsehal dahil sa kaganapan. Kaya naman napagpasya nitong sabihin sa asawa ang nangyari. Bilang nagtatrabaho sa gobyerno, nagawa nitong magpadala ng ilang mga kasamahan sa militar upang bantayan ang kaligtasan ng mag-ama. Ngunit sa pagdaan ng panahon, hindi na nanggulo pa ang konsehal na tila kinalimutan na lang ang lahat ng nangyari. Kaso nga lang naging usap-usapan ang kakayahan ni Castor, dahilan para maging bantog ito sa kanilang bayan na may alagang demonyo. Marami ang umiwas sa bata, kahit nang tumungtong ito ng kolehiyo. Ilang paaralan din ang pinasukan ni Castor sa kanilang probinsya, ngunit ni isa ay walang tumanggap sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang mga magulang na ipadala siya sa Maynila upang mag-aral, sa pag-aakalang magiging maayos ang kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pumasok si Castor sa isang sikat at lumang universidad sa siyudad ng Maynila. Nakakilala ito ng ilang kabataang may interes sa kababalagan. Hindi pinahalata ng binata ang kakayahan dahil alam niyang ito ang pagmumulan ng malaking kaguluhan. Ngunit tila kusang sinasadya ng panahon na unti-unti itong madiskubre ng mga kaibigan. Isang bakasyon. Nagkayayaan ang mga itong magpunta sa isang sikat na paliguan sa probinsya ng Rizal. Kasalukuyang naghahanda ng mga makakain ng grupo nang mapansin ni Castor na tila may nalulunod sa ilog. Bahagi ito ng napakalaking dam kaya medyo malalim ang parting iyon. Iniwan ni Castor ang ginagawa. Dali-daling tumalon sa tubig. Nagtaka ang mga kaibigan dahil wala naman silang nakita o narinig. Umahon si Castor at nagulat ang mga ito nang mapansin ang isang batang walang malay, hila-hila ng binata papunta sa pangpang. Ngunit nang makaahon si Castor, biglang kinilabutan ng lahat dahil ang hawak-hawak nito hindi na damit ng bata kung hindi walang lamang sako. Anak nang, anong nangyari pare? Nasaan na yung bata? Gulat na wika ng isa sa mga kaibigan ni Castor na ang pangalan ay Romeo. Hindi naman nagsalita ang binata, ngunit sa isip nito, alam niyang pinaglalaroan sila ng mga nilalang na nakatira doon. Hindi nawala sa isip ng mga ito ang pangyayari hanggang kinagabihan. Habang masayang nag-iinuman, sinaway ni Castor ang mga kaibigang wag masyadong maingay. Mga pare, pakibabaan niyo yung boses niyo. Maaari tayong makagambala ng mga nakatira dito sa paligid eh. Wika ng binata. At dahil medyo lasing na ang mga kasama, binaliwala ng mga ito ang bili ni Castor. Kinabukasan habang naghahanda sa pag-uwi, iniinda ng isa sa mga kasama nito ang kanyang lalamunan. Ayon sa isang kaibigan, hindi ito makapagsalita na tila may kung anong bumabara dito. Medyo malayo pa sa bayan ang kinaroroonan nila. Pahirapan din ang pagpunta roon dahil iisang jeep lang ang bumabiyahe paakyat at pababa ng lugar. Sinubukan na mga kasamang humingi ng tulong mula sa mga lokal,
Itinuro sila ng mga ito sa isang albularyo. Dito na natakot si Castor na baka malaman ng mga kaibigan ang sikreto. Ngunit ganun pa man, wala silang pagpipilian kung hindi humingi ng tulong. Bilisan nyo, baka sakaling matulungan siya ng sinasabi nilang albularyo. Wika ng binata. Dali-dali nila itong inalalayan papunta sa tahanan ng manggagamot. Hindi naman ito gaanong kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Pagkarating doon, kagad silang sinalubong ng napakaraming kambing. Nakita nilang nakaupo ang isang matanda habang nagkakape. Kilala ang matandang ito sa alias na Kuping. Walang nakakaalam ng totoong pangalan dahil masyadong masikreto at hindi gaanong nakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Ang alam lang ng mga kapitbahay, mahusay itong manggagamot. Kanina ko pa kayo inaantay. Bakit ngayon nyo lang dinala dito? Nagulat ang pangkat sa sinabi ng matanda. Kaya hindi napigilan ni Castor ang magtanong na siyang malaking pagkakamali. Paano nyo po nalaman, Manong? Wala naman po kaming pinagsabihan tungkol dito. Tanong ni Castor. Mula sa mga kaibigan mo. At ikaw, hindi ba anak ka ng isang manggagamot? Hindi mo ba naman na sa iyong ama ang kakayahan niya at kailangan nyo pang hingin ng tulong ko? Tugon ng matanda. Biglang nanlamig si Castor. Napatingin sa mga kasama. Walang naging reaksyon ng mga ito. Kaya nakahinga ng maluwag si Castor sa pag-aakalang hindi na ito papansinin ng mga kaibigan. Ngunit habang ginagamot ni Mang Kupeng ang kaibigan, lumapit si Romeo sa binata at nagsimulang mag-usisa. Pare, matanong ko lang totoo ba yung sinabi ng matanda na anak ka ng kilalang albularyo? Kasi hindi naman siguro niya sasabihin yung bagay na yun nang walang batayan, hindi ba? Tanong ni Romeo. Nako pare, wag mong pansinin yung sinabi niya, nagkakamali lang siguro si Mang Kupeng. Tugon ng binata. Naging mapilit ang kaibigan. Nako pare, alam mo naman kung ano yung kinahihiligan ko eh. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling. Wala namang problema sa akin kung aaminin mo eh. Isa pa, matagal ko nang napapansin sa'yo na talagang merong kakaiba sa mga kilos mo. Kagaya na lang ng pagligtas mo doon sa bata. Muling wika nito. Patuloy pa ring tumanggi si Castor sa pag-aakalang matatakasan ang mausisang mga mata ng kaibigan. Siguro, namalikmata lang ako. Di ba nakita nyo naman, sako lang yung dala ko nung umahon ako? Tugon ni Castor. Oo nga no. Sabay-sabay pa tayong lahat na malikmata. Ay nako, Castor naman. Alam kong may kakaiba kang kakayahan. Hindi nga lang kasing lakas ng sa amin pero alam ko kagaya ka namin. Bukas din ang kamalayan mo tungkol sa mga elemento. Hindi ka naman sasama sa grupo namin kung mali ang akala ko sa'yo, hindi ba? Wika ni Romeo. Ay nako pare, basta sinasabi ko sa'yo, wala akong ganun. Baka tapos na si Mang Kupeng. Paglilihis ng binata sa usapan, kagad na silang pumasok sa loob ng kubo. Saktong patapos na ang matanda. Nagbilin na lang ito ng mga dapat gawin para tuluyang gumaling ang lalamunan ng kaibigan at hindi na ito bumalik pa. Matapos kausapin ng pasyente, ibinaling ng matanda ang atensyon kay Castor. Ikaw, iho. Alam mo sa sarili mong may magagawa ka. Bakit hindi mo tinulungan ng kaibigan mo? Anong kinakatakot mo, Castor?
Tanong ni Mang Kupeng. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil hindi naman nagpakilala ang binata. Sinasabi ko na nga ba hindi lang ako nakakaramdam nun. Isang batikang albularyo ang makakapagpatunay. 2 taon na tayong magkakasama sa grupo, pero wala ni isa sa amin ang nakatuklas sa totoong kakayahan mo pare. Kaya siguro naman, hindi mo na ito itatago. Wika ni Romeo. Sa pagkakataong iyon, wala nang nagawa si Castor kung hindi aminin ang katotohanan. Opo, tama po kayo. Anak nga po ako ng kilalang manggagamot ng kapis. Anak ako ni Paso. Pinili kong itago ang totoo dahil sa mapait na karanasan. Ayoko makasakit uli ng tao. Tugon ng binata. Hindi kita masisisi, pero hindi habang buhay pwede mong itago ang kakayahan. May pagkakataong kailangan mo itong ilabas para makatulong sa iba. Ito naman ang totoong dahilan kung bakit ipinagkaloob sa iyo ang biyayang iyan. Wika ni Mang Kupeng. Hindi ko po alam, pero nag-iingat lang po ako na hindi na maulit ang nakaraan. Kamunti kang masira ang buhay ko dahil sa pangyayaring yun. Kaya pinili ko na lang na wag sundan ang yapak ni tatay. Tugon ng binata. Matapos makipag-usap, kagad nagpaalam ang mga ito para umuwi. Ngunit bago pa man makalis ang binata, muli itong binalaan. Maaring ito na ang huli nating pagkikita. Kaya lulubusin ko na ang pagkakataon. Muli kong sasabihin sa iyo, iyo. Ipinagkaloob ng Diyos ang biyayang yan para magamit sa kabutihan, hindi para itago. Darating ang pagkakataon. Tadhana mismo ang tatawag sa iyo para gampanan ang nakalaan mong tungkulin. Sana lang, huwag mo itong sayangin. Wika ni Mang Kupeng. Matapos ay pumasok na ito sa tahanan. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Castor papunta sa kanyang mga kaibigan. Bago tuluyang umuwi, binalikan nila ang lugar. Humingi ng tawad sa mga nilalang nanagambala. Gaya ng sinabi ni Mang Kupeng. Matapos ay kagad silang nagbiyahe pabalik ng Maynila. Ilang araw ang nakalipas. Muling nagkita-kita ang magkakaibigan. Laking pasasalamat ni Castor dahil gumaling ang isa sa kanilang napaglaruan ng engkanto. Mabuti na lang at naagapan Akala ko mamamatay na ako Wika ng kaibigan ni Castor, si Ian. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na sa inyo na babaan ang mga boses. Hindi pa rin kayo nakinig. Magsilbi sanang aral yan sa inyo. Tugon ni Castor. O ngayon magaling ka na. Saan ang balak natin ngayong Semana Santa? Tanong ni Romeo sa kanilang magkakaibigan. Ito ang pinakamahilig sa gala at kadalasang nagpaplano ng lakad ng grupo. Alam mo, Romeo, gusto ko munang manahimik sa bahay. Umitim na ako kakagala Kayo, kung gusto niyong pumunta kung saan, hindi ko kayo pipigilan. Tugon ni Castor. Ngunit tila nagbago ang pasya nito nang magsalita si Ian. Bala ko sanang pumunta dun sa probinsya ng lolo ko sa Laguna. Marami daw kasing nangyayaring kababalagan dun. Gusto ko lang maranasan Malay mo, makapagdokumento tayo ng lehitimong misteryo, hindi ba? Biglang napalingon si Castor. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, pumayag ito sa sinabi ng kaibigan. Mukhang maganda nga yung sinabi mo, Ian. Ano, Romeo? Sasama ka ba? Tanong ni Castor. May magagawa pa ba ako? Alangan naman lumakad ako mag-isa.
Sama na lang din ako. Sasabihan ko din ng iba pa nating mga kasama sa grupo. Baka may interesado sa kanila. Mas marami, mas masaya. Wika ni Romeo. Matapos ang pagpaplano ng lakad, kagad nang umalis ang pangkat. Ngunit walang ibang sumama sa kanila. Ayos lang yan, magkakasundo naman tayong tatlo eh. Mamaya may mga kontra pa sa gagawin natin dun. Tayo-tayo na lang. Oo nga naman oh. Ano pang inaantay natin? Tara na! Pero sandali lang mga pare. Mas maganda siguro antayin muna natin sila. Malay nyo magbagong isip. Sa pagkakakilala ko sa mga tropa natin, umuoo lang ang mga yan pero wala din. Hindi rin magpapakita kaya hayaan mo na. Kung sumunod man sila, edi sumunod. Nag-iwan naman ako ng direksyon sa mga yun eh. Pag-uusap ng grupo. At habang nasa bus, pinagmamasdan ni Castor ang paligid. Naalala nito ang kanilang bayan maging ang kanyang ama. Matagal na rin akong hindi umuwi sa amin ha. Kumusta kaya si na tatay? Wika ni Castor. Bakit pare, hindi ba kayo nakakapag-usap? Magtatatlong taong ka na dito sa Maynila. Tugon ni Romeo. Sumusulat naman sila pero iba pa din yung makikita mo sila at makakausap ng harapan. Wala akong magagawa. Kailangan ko magtapos ng kolehiyo. Kaya magtitiis na muna ako. Muling wika ni Castor. Naalala mo na naman yung mga magulang mo pre. Kung sa bagay hindi kita masisisi. Matagal ka na ding hindi nakakauwi sa inyo eh. O maganda na kayo. Bababa na tayo. Wika ni Ian. Nagulat ang dalawa. Dahil hindi nila namalayang nakarating na sila sa probinsya ng Laguna. Mula sa terminal ng bus, kailangan nilang sumakay ng tricycle. Dumaan ng mga ito sa malawak na palayan bago marating ang mismong baryo nila Ian. Hindi pa ganon karami ang tao sa lugar, kaya kakaunti pa lamang ang mga bahay. Nasa gawing dulo ng baryo ang tahanan nila Ian. Kailangan mong maglakad sa pilapil bago makarating sa lugar. Sa daan pa lang, iba na ang nararamdaman ni Castor. May mga nakikita na din itong nilalang na nakatago sa mga punong nasa paligid. Panay ang hinto ng binata para batiin ang mga ito. Bagay na hindi na bago para kina Ian at Romeo. Ano pare, naniniwala ka na? Marami sila dito. Kasi hindi sila nagagambala. Antay mo makarating tayo sa bahay ng lolo ko. May ipapakita ako sa'yo. Wika ni Ian habang nakaakbay kay Castor. Pagkarating sa tahanan, natuwa ang binata dahil napakaraming manok ang nagkalat sa bakuran. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga ito habang nagsasaboy ng palay. Kakaibang gaan ng pakiramdam ang naramdaman ng binata. Taliwas sa pakiramdam nila habang papasok sa bakuran ng lolo ni Ian. Tara pare, papakilala ko kayo kay lolo. Siya na lang pala mag-isa ang nakatira dito. Yung mga pinsan ko, may kanya-kanya ng pamilya. Pero pasensya na kayo ha. Hindi na gaanong nakakarinig si lolo eh. Mahigit 80 na kasi siya. Muling wika ni Ian. Naglakad ito papalapit sa matanda at kinalabit. Bigla namang napalingon ng matanda. Hinampas ng hawak-hawak na buslo ang binata. Aray ko naman lo. Ako to si Ian. Kasama ko pala yung mga kaibigan ko. Si Castor saka si Romeo. Wika ni Ian habang nagmamano sa matanda.
Mga kabayan, upload ko mamayang 8 PM yung episode 2. Pakiintay na lang. Salamat.